ang dahilan, they would be freed from being captive by the lies of this world into the light of truth, mga kapatid. Kasi captive po kasi sila sa kasinungalingan ng sanlibutan ito. Amen? Alam po naman natin kung sino naghari sa sanlibutan ito. Si Satan. Wala pong iba. Na siya pong bumulag sa mga tao na yan, kaya hindi sila sumasampalataya. May pinanampalatayanan man sila, pero ibang Diyos po yung kanilang pinaniwalaan. Kaya napakamahalaga yung papel na gampanan natin para mapalaya sila sa katotohanan, mapalaya sila sa kasinungalingan. Ang sabi sa atin ng John chapter 8 verse 21 and 32, anong sabi nito? Then said Jesus, sabi nito, to those Jews which believe in Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Mga kapatid, malinaw po talaga na ang katotohanan, siya po dapat ang magpapalaya sa bawat tao na kung saan naging alipin po sa kasalanan o kasinungalingan ng sanlibutan ito. Amen? Kaya mga kapatid, napakamahalaga po yung ating papel na ginagampanan po sa mundong ito. Yes. Amen. The bottom line, dito mga kapatid, is to reveal the truth. Yan po yun. That will lead them to change their heart, change of their mind, and change of will. Mga kapatid, yan po yung bottom ground doon. Na dapat sila humantong sa paniniwala at magkaroon sila ng pagbabago sa kanilang puso, pagbabago sa kanilang pag-iisip, at lalo na sa kanilang will. Mga kapatid, sapagkat ang lahat po ng iyan ay nasa ilalim po ng kontrol ng Diyos ng sanlibutan ito. Amen? Of course, mangyari lang po ito mga kapatid if someone could go. Tama? And someone wants to send. Verse 15, ano sabi dyan? Mangyari lang po yan kung mayroong, ano sabi dyan? Humayo. At mayroon ding magpapadala, mag-send out sa verse 15. At paano sila mag-isip-aral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng mga nasusulat, anong paggaganda ng mga paanyaon. Ngunit nagdadala ng masasayang balita ng bagay na mabuti. Kaya dito mga kapatid, kung pansinin po natin, kaya malinaw dyan mga kapatid, na dapat mayroong susuguin. Di ba sinabi dyan, kung hindi sila mga sinugo, gaya ng mga nasusulat, mayroong humayo, mayroong paghayo kapag mayroong nagsugo. Malinaw po dyan. Amen. Walang mag-send out kung walang susuguin. Kaya dito, tayong bilang mga mananampalataya, para po sa atin, letter B subpoint, sabi dito, it signifies the need to proclaim the gospel of Christ on them. Kaya yan po yung tinutukoy sa verse 15b. Anong pagaganda ng mga paanyaon, mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Yan po ang tinutukoy sa verse 15b. Tumutukoy po yan sa mga nagpo-proclaim sa gospel po ng ating Panginoon. Kaya it signifies the need to proclaim the gospel of Christ on them. So as we journey, mga kapatid, sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito,
We must uphold. Ang sabi dito, itaguyod natin mga kapatid, what is necessary for the glory of God. Mahalaga po mga kapatid, na itaguyod natin. Alam naman po natin, being a Christian, we are a preserver. Kaya nga inahin tungkol tayo sa asin. Diba? Ang purpose ng asin. Ipaglagyan mo ng asin, hindi napapanis. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, napakamahalaga po ng ating gampanin. We are the preserver of this world. Ang world na ito, mga kapatid, mabubulok na, pabubulok na, bulok na talaga. Kaya napakamahalaga natin. Ito po yung ating papel. We have nothing to be ashamed. Ang sabi dito, because everything we did was for the good of people according to the will of God. Wala po tayong dapat katakutan o anuman. Ikahihiya. Mahiya ba tayo na magbahagi ng salita ng Diyos? Ang sabi ni Apostol Paul sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed. Sabi dito, for the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Mga kapatid, yung Jew na yan, tinutukoy po dyan yung house of Israel. Then, yung Greek, yan na po yung Bihan, region Bihan, na tayo tinutukoy mga Gentile. Amen? Kaya dito mga kapatid, I am not ashamed for the gospel of Christ. Napakagandang talata po na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Salita ni Apostol Paul. Ngunit tandaan natin mga kapatid, ang persecution always behind us. Although nandoon na tayo mga kapatid, yung persecution sa panahon po ng Panginoong Jesucristo, alam mo ba? Alam niyo ba? Handa silang mamamatay for the sake of gospel, mga kapatid. Si Apostol Paul, tayo kaya? Magawa ba natin yon? Kaya natin yon? Handa ba tayong mamatay para sa gospel? Despite the persecution and danger, baka pagpatuloy kaya tayo para ipalaganap ang mensahe ng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Pero yung salita na yan, nagkaroon po ng courage, dedication, inspire para sa ibang mga Kristiyano upang sumunod bilang halimbawa kahit na maharap sila sa mga pagsubok at kamatayan. Yan po yung mga Kristiyano noon sa panahon po ng New Testament. Kaya nga, napakabilis ng yung improvement, maturity ng church noon sa Book of Acts. Bago nag-ascend ang ating Panginoong Jesucristo, 120 souls ang iniwan niya. Pero, dahil may pangako siyang babalik, magpapadala siya ng comforter na siyang Holy Spirit, may talagang sa chapter 2, nagdagdag ng 3,000 souls. Then, nadagdagan pa uli yan sa chapter 4, 5,000 souls. Nandyan po yan. Kaya sa panahon natin ngayon, alam natin napakabagal po yung paglago ng gawain. Pero ganun pa man mga kapatid, magpatuloy tayo. Amen. Kaya nga sabi ni Apostol Paul sa Acts 21 verse 13, Then Paul answered, What mean ye to weep and to break mine heart? Sabi dito, for I am ready not to be bound. Ang sabi dito. At sinabi dito, only but also to die. Gusto niya mga kapatid, baliwala sa kanya, gapusin lang ba ko?
kulang sa akin yan. Kahit na mamatay pa ako. Kaya, ang mga apostol noon, handang mamatay for the sake of gospel. Kaya sa panahon po natin ngayon, hindi man natin yan kaya, hindi man natin magawa, mga kapatid. Pero gawin natin, subukan natin, gampanan natin. Kasi napakamahalaga po yung papel natin bilang mananampalataya. Kaya, revelation leads to transformation. Paano magkaroon ng transformation kung hindi natin gawin? Manatili sila sa kabulukan ng kanilang pananampalataya. Number 3 points. Amen. Revelation leads to transformation. Number 2. Number 3, rejection leads to disobedience. Alam po natin mga kapatid, yung disobedience to God leads to serious spiritual and moral consequences. Tama? Na maaaring ito'y magresulta sa kamatayan, ethical consequence, parang mawala tayo sa tamang pag-iisip. Kasi of course, alam natin ang katotohanan, ngunit hindi natin ginagawa. Tama? Kaya, as long as we know the truth, mga kapatid, gawin natin. Kasi mayroon siyang spiritual consequence. Yan po ay disobedience sa ating Panginoon. At yan po ay mayroong kaakibat na mga consequence. Kaya dito, malinaw sinabi dito ng Apostle Paul na yung pagtanggi ng bayang Israel sa ating Panginoong Kristo ay yun po ay fault po nila yun. Hindi po dapat masisisi ang sinuman. Kasi hindi naman pwede, hindi sila nakapakinig. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ganun din po. Napakaraming pangangaral ng salita ng Panginoon. Sa mga pahayagan, mayroon sa mga television, mga radyo, kahit sa mga bulubundukin, may mga church na. Kaya wala tayong katuwiran na, Lord, hindi pa ako nakapakinig pag sa oras na nasa harap na tayo ng Panginoon. Sapagkat napakarami ng pangangaral. Kaya dito, Panginoon, dito, letter A, subpoint. The concern of diligent servant. Makita natin dito mga kapatid, yung diligent servant na yon, sa verse 16, sa verse 16 mga kapatid, natapat hindi silang lahat inakinig ng masayang balita sapagkat sinasabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Yan po yung concern ni Apostol, ni Propeta Isaiah. Na siya din po madalas concern natin ngayon. Habang nagbahagi tayo, tinanong natin sa sarili natin, maniwala kaya sila sa akin? Mga kapatid, yung concern na yan din po yung kadalasang concern ng mga taong nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid, the concern of diligent servant. This was also the concern, prophecy of prophet Isaiah. Kasi nga din po yung concern natin sa panahon natin ngayon. Kasi kung may concern tayo, ibig sabihin may compassion tayo mga kapatid. Tama? Dapat magkaroon po talaga tayo ng compassion. Makita po natin sa Isaiah 53 chapter 1 verse 2. Mga kapatid, napakahirap pong papanawalain ng mga tao. Totoo, yan po yung concern ng karamihan. Paano hindi maniwala sila? Isaiah 53 chapter 1 verse 2. Yan, sinasabi dito, who what believe our report? Unto whom is the arm of the Lord revealed? Sabi dito. Malinaw po, concern po ni Propeta Isaiah yan, na siyang concern po din natin ngayon. Kaya dito mga kapatid, marahil
yan mga kapatid, ay nagdulot din po sa atin ng dapat magkaroon po talaga tayo ng paghayo. Although hindi natin kaagad mapapaniwala siya, napakamahirap po nilang papaniwalain. Kaya dito, sabi ni Isaiah, who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed. Na siya din naman pong binanggit yan ni Apostol Paul. Tama? Kung sino ang maniniwala. Sapagat sa verse 2, makita po natin yan. For he shall grow. Isaiah 53 verse 2. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form or comeliness, and when we shall see him, there is no beauty, sabi dito, that we should desire him. Paliwanag po dyan mga kapatid, na ating Panginoong so inilarawan lang sa isang, anong sabi dyan? Halaman na tumubo sa tuyong lupa, na walang kapag-asang mamuhay. Paano paniwalaan siya ng bansang Israel? Kung siya ang hari na hinihintay, ang inaasahan nila, ang sabi nga ni Pastor, yung hari na hinihintay nila ay ipinanganak sa isang magarbong kaharian, hindi sa pasabsaban. Tapos paniwalaan kaya siya? Kaya napakahirap din natin paniwalaan mga kapatid sa ating mga pagbabahagi. Tama? Malinaw dyan sa Isaiah 53 verse 2. Tinahilintulad siya sa isang halamang alagain. And as a root out of a dry ground. Tumubo sa isang tuyong lupa. Mabuhay ka yun, tapos maghari sa amin. Ganyan ang turing sa kanya ng mga Israelita, na siya din pong turing sa mga taong wala pa sa pananampalataya. Kaya dito mga kapatid, tandaan po natin mga kapatid na ang ating bahagi is only to reveal the Word of God. And denial of it is part of them, which is the work of the Holy Spirit. Tama? Hindi po natin gawain yan kung maniwala sila o hindi, ang mahalaga na ibahagi natin. Amen? Amen? Amen. Kaya dito, letter A, ano yun? The concern of diligent servant. Letter B, the concern about suffering servant. Sino tinutukoy dito? Sa patuloy po na pagre-reject ng karamihan po ng mga tao, mayroon pong tao na siyang unang nagsasuffer at nagsakripisyo. Alam po ba natin kung sino? Unang-una? Of course, our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Isaiah 53 verse 3 hanggang 7. Basahin po natin. Isaiah 53. Napakaganda. Isaiah 53 verse 3. Siya'y hinamak at tinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinahalagahan siya. Verse 4, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay na siya ay hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Verse 5, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya nagbubog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Mga kapatid, malinaw po dyan. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo at tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Verse 7, siya ay napighati, gayon may nang siya ay dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit
sa kanya'y pipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Malinaw po dyan mga kapatid, ng ating Panginoong Kristo, siya pong unang nagsasuffer sa tuwing may nag-reject sa kanya mga kapatid. Sapagat nangyari na po ang lahat ng yan, mga kapatid. Malinaw po. So when the people continue rejecting Him, and they still remain in sin, na para bagang they were asking Jesus to be crucified again. Malinaw po na kapag sila ay naniwala at nanatili sa kanilang kasamaan, gumawa pa rin ng mga kasalanan, para na rin lang sinabi na ipakong muli ang ating Panginoong Jesucristo. Napakasalbahin nila. Labis-labis na ang suffering ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse 26, sabi ito, Hebrews 10:26, for if we sin willfully after that we have received the knowledge, sabi ito, that we have received the knowledge of the truth. Ano sabi diyan? There remaineth no more sacrifice. Wala nang natitirang alay pa mga kapatid. Kapag sadyain natin na i-reject, kapag sadyain nating manatili